Yan, hello guys, magandang araw po sa ating lahat at syempre magandang araw po sa lahat na manonood ng video nito, magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano ba yung pwedeng mangyari pag makagat tayo ng hamster. Kasi may nag-comment sa akin, nakagat daw siya ng hamster tapos nang nakagat siya, yung hamster niya biglang namatay. So ano ba yung dapat gawin pag ganun po yung nangyayari? At paano natin maiiwasan na makagat tayo ng hamster na alaga natin? So ayan guys, pero bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So ayan guys, simulan na po natin. Kasi guys, sa pag-aalaga ng hamster, minsan talaga hindi natin maiiwasan na mabibigla yung hamster natin, makakagat tayo. Tapos minsan din nagiging aggressive sila. Kasi minsan talaga natatakot yan, lalo na pag hindi pa sila sanay sa atin or hindi pa natin sila natitame. Ganun. Kaya napaka-importante na bago tayo mag-alaga ng hamster is muna tayo, research konti kung anong hamster ba yung dapat sa atin. Kasi gaya ng mga dwarf hamster, mga aggressive talaga yan, tapos medyo mahirap sila i-tame. Pero yung mga Syrian hamster, gagaya ng alaga namin, is napakadali lang po nila matame. Bigyan lang po natin sila ng treats araw-araw, pakainin sa palad, is matitame po natin sila kagad. Tapos syempre, hawak-hawakan, so maiiwasan po natin na magiging aggressive sila. Maliban na lang guys kung binibigla natin sila or pag hinawakan natin, napipisil natin, makakagat po talaga tayo. Kaya napaka-importante na iiwasan po natin yung mga ganong bagay, yung ma-stress yung hamster natin, tapos matakot sila sa atin kasi aatakihin nila yung kamay natin. Pero guys, paano naman pag nakagat na tayo ng hamster natin? Ano yung dapat natin gawin? Sa amin kasi guys, sa case namin, hindi pa namin na-experience yan na nakagat kami ng hamster tapos biglang namatay yung hamster namin kinabukasan or ilang araw biglang namatay. Hindi pa namin na-experience yung ganyan guys eh. Pero kung na-experience nyo yan na nakagat kayo ng hamster tapos biglang namatay yung hamster nyo, is mas maganda siguro kung magpa-turok kayo ng anti-rabies para sigurado lang po tayo, kasi hindi naman natin alam kung may rabies po ba yung hamster natin or wala. Kasi minsan yung hamster na inaalagaan natin, lalo na pag ano lang siya guys, yung easy access lang siya, halimbawa may mga daga rin sa bahay, minsan kasi napapasok din yung bin cage pag naiiwan nating bukas. Minsan baka nakagat ng daga rin yan or or nakalmot din ng pusa yan kaya namatay. Hindi natin kasi sigurado. Pero para mas maging sigurado tayo, pag nakagat tayo ng hamster, ang gagawin po natin yan, hugasan po agad ng sabon, tas tubig. Linisin po natin agad yung sugat. Tapos guys, kung may malapit sa inyo na paturukan ng anti-rabies, is magpaturok po tayo para sigurado po tayo sa kaligtasan natin. Kasi hindi natin masusure hanggat hindi natin nakikita talaga yung resulta. Pero kailangan magpaturok na agad tayo na anti-rabies para sigurado tayo na hindi tayo magkakaroon ng rabies dahil sa kagat ng ating hamster. Lalo na kung sinasabi nyo na namatay yung hamster nyo after kayo makagat, napaka-importante po na magpaturok kayo ng anti-rabies para safe po talaga kayo. Ganun po. Tapos yun nga, sa pag-aalaga, kailangan maging maayos po yung hamster natin. Tapos iwasan po natin siya na ipapahawak sa mga bata kasi minsan na paglalaruan, baka ayun din yung maging cause, makagat yung anak natin or kung sino man, tapos magkasakit. Tapos yan din guys, pag nakagat kayo ng hamster, obserbaran nyo rin yung sarili nyo kung ano na ba yung sugat, kung namumula na ba yan, namamaga, or nilalagnat na ba kayo, may nararamdaman ba kayong kakaiba after nyo makagat. Yan. Pag may naramdaman kayong ganyan guys, magpa-check na kayo, or kahit wala kayong naramdaman, basta nakagat kayo ng hamster, para masigurado lang natin na safe tayo, magpaturok na po tayo ng anti-tetanus at anti-rabies. Napaka-importante po nun para sigurado tayo na walang mangyayari sa atin na hindi maganda. Kasi hindi natin alam baka mamaya nahaluan pala yan ng dagang bahay yung hamster natin, nakagat.
Tapos hindi natin alam, bago lang tayo nag-aalaga, hindi natin alam kung saan galing yung hamster natin, binili natin sa pet shop, hindi natin alam na carrier pala siya. So, to make sure lang guys, safety precaution, ayun, pag nakagat tayo ng hamster, hugasan agad, tapos magpa-inject tayo kung kaya naman natin. Pero kung hindi kaya, syempre, obserbaran kung ano yung mangyayari sa katawan natin. Kung merong hindi magandang mangyayari, makakaramdam tayo ng mga sintomas gaya ng lagnat, ganyan, pamumula ng sugat, pamamaga. Mas maganda magpa-check na agad tayo para mabigyan tayo ng agarang lunas. Ganun. So yun guys, ulitin ko. Pag nakagat tayo ng hamster, napaka-importante na hugasan agad yan. Tapos syempre, magpaturok tayo ng anti-rabies para sigurado tayo. Kahit hindi naman mamatay yung hamster natin once na nakagat tayo, paturok agad tayo para sigurado. Kasi mahirap na. Baka mamaya may rabies pala talaga yun. So, pinatagal natin. Hindi natin alam kung kailan mag-aano yung sintomas ng rabies. Kasi medyo matagal bago lumabas yung sintomas. Yung pala, meron na tayo sa katawan. Yan guys. So hanggang dito na lang guys. Happy keeping na lang po sa atin. Ulitin ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, maraming salamat po.